Marami-rami na rin kaming napuntahan ng kaibigan kong artist na si Romeo Lee. Sinama ko siya sa aking adventures dito sa Eyewitness bilang gabay sa mga dapat at hindi dapat gawin sa pag-akyat ng bundok. Take nothing but pictures, leave nothing but footprints, kill nothing but time. Batikang mountaineer kasi si Lee. At bukod sa magaling na artist, di pa kami nag-ayos to ayos na umuwi. Pagbaka pag nakita nila ako, Father! kwelang tao si Lee. Pantanggal ng pagkabagot, ika nga. Malapit na ho ba tayo sa Bayokbok? Lapit na tayo mamatay. Lapit na tayo mamatay, dude. Pero ganda ng view dito, ah. Oo. Tara. Sa ikatlong serye ng mga biyahe namin ni Lee, susunod na pupuntahan namin ang lalawigan ng Laguna. Tahimik at simpleng pamumuhay dito sa Cavinti, Laguna. Nasasakop ito ng Magdapio Falls o mas kilala sa tawag na Pagsanhan Falls. Ngunit hindi lamang daw ang pamosong talon ang dapat ipagmalaki ng Cavinti. Sino? May tinatago rin itong mga likas na yaman na kailan lamang natuklasan. Kasama ang Cavinti Explorers at Department of Environment and Natural Resources o DNR, sumakay kami ng traktora. Ito lamang daw ang sasakyang pwedeng makadaan sa aming pupuntahan. Dahil nasa proseso pa lang ng pag-aaral ng DNR ang aming pupuntahan, hindi raw maaring ipaalam ang pangalan ng barangay. Sa oras tayo lalakad. Oo, dito At narating din namin ang lugar kung saan kailangan na naming maglakad. Hindi na raw kasi kakayanin ng aming sasakyan ang daan. Ayun, gagawin mo naman ba? Hindi mo lang natin nakakita. Okay, tatalon ba? Okay ka na? Wala dito, may higit isang oras na lakaran daw eh. Kaya. Papaya, pero puro pababa naman tayo mamaya. Oo ba, no? Sa kanila, sa atin mga 4 na oras. Bago tumulak, nag-alay muna kami ng dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa amin muling paglilinang sa iyong likas na yaman, nawa, Lord, kami po sana iyong gagabayan. Pag medyo may napapagod, sabi ha. Wala tayong iwanan. Kung ilan tayong pumasok, na bilang, yun din ang bilang na tayo lalabas. Dito na naman tayo. Oo. Ang carpet, no? Dito may ganyan, di talaga na anong tao. Dahil bagong tuklas lamang ang sinasabi ng Cavinti Explorers na tagong yaman sa kanilang kagubatan, ang aming tinahak, tanging mga kalabaw lamang ang dumadaan. Padulas. Yan. Linis sa sapatos ko. Hindi pa kami gaanong nakalalayo, bumagal na ang aming lakad dahil sa kapal ng putik. Pero magandang masaya sa bayan. Hindi mo na kailangan paputs pa. Kalabos ang oras to. Kumunoy.
Ha? Ano? Why di yung tubig, oh? Ito yung favorite ko. Maging ang aming cameraman, hindi rin kinaya ang putik. Oh, baka may sumimplang na dyan, ha? Galing ni Jason, no? Naprotektahan pa yung camera eh. Buti wala masyadong mga limatic, no? Wala tayo ah. May mga pagkakataon ding naghahanap na kami ng sariling daan dahil napag-iwan na kami. Nasaan na? Nasaan na, Lee? Nawala tayo. There, oh. Yan, dyan mo. Diretso. Yan, marinig mo ng boses nila, di ba? Ito lang naman to, iiwas lang sila sa amin, sa putik. Puputi sa kanan natin. Isa lang yun, iiwas lang sila. Para makaiwas sa susunod. Munti ka na madulas, Jay, ah. Buti hindi ako nadulas. At least alam ko na ikaw lang sample, eh. Oo, muntik na, Jay, ah. Take two. Dapat, dito ka pala ang mga mas Jay, dami na, eh. Eh, si Jason. Kaso ito rin si Jason, eh. Sumusunod, eh. Oh, dude. Milya-milya na siguro ang layo ng iba naming kasamahan. Kaya kaming mga naiwan, nagbibiro na lang. Mount Apo, no? Next week. Isang oras pa raw ang layo mula sa base camp. Ngunit sa bagal namin, mukhang aabutin kami ng siyam-siyam bago makarating sa aming destinasyon. Putik lang. Mahirap kumawak sa ano rin, no? Sa puno. Mas gusto ko na malilim na putik kasi yung mainit na open. Pag open na mainit, ubos yung energy ko, eh. Sa layo at hirap na aming tinahak, tila ayaw magpatukla sa amin ang sinasabi nilang tagong yaman ng Cavinti. Aray ko. Pag yung may nakatusok pa sa akin, tinan mo. Oh, para ko sinasakot sa sarili ko. Oops. Oops. Lapit na? Lapit na ba? Isang oras pa. Malapit na kayo. Kung malapit. Malapit na kayong bumigay. Nakuha ko na yun. Sige po, dito na kayo. At sa bawat hakbang namin, para bang lalong mahaba ang daan. Tila ba gusto na lamang ng kalikasan sa Cavinti na manatili ang kanyang lihim. May nakikita ka? Tara, Saan? Yan. Ito? Tila walang katapusan ang aming nilalakad. Super layo. Abutin tayo mga 3 oras. Maging ang batikang mountaineer, hindi rin nakaligtas sa hamon ng bundok ng Cavinti. Nangyari sa'yo? Butas. Kasi, ingat eh. Oh, hindi ako matulong ako yan. Binungat niya ako. Ito ang unang sapa na aming nadaanan. Isang tanawing mistulang paraiso para sa aming puno ng putik at pawis. Alam ko ba isang oras lang tayo? Kaya na-stress na. Ha? Napatagal tayo, no? Mga panoorin na tayo, kahit tatlo. Mahirap pa talaga yung trail na yun. Mahirap. Ito? May sinasabi ka, di ba? Kahit sa mga mountaineer, mahirap yung trail na yun. Pag sanay ka na, okay na yan. Nag-enjoy ka na lang, eh.
pabaguhan ka. Saka depende sa ganito. Oh. Lamit ka. Rumaragasa ang tubig sa ikalawang ilog na aming dinaanan. Halos palubog na ang araw nang marating namin ang base camp na tinatawag. Ang dapat sana'y 1 oras lang ng paglalakbay, naging mahigit 3 oras. Dahil hapong-hapo na ang aming mga katawan, minabuti na naming magpahinga. Ipagpapaumaga na lang namin ang aming pakay. Kinabukasan, mas malakas ang ragasan ng tubig sa sapa dahil sa bumuhos na malakas na ulan noong madaling araw. Maikli na lamang daw ang aming lalakarin, ngunit mas delikado dahil mas liblib ito, maraming bato at mas mataas ang tubig dahil sa ulan. Parang bali wala naman sungkod na to pag malakas yung alon. Ay. Okay ka? Ha? Nadulas-dulas ka, di ba? Oo. Ang dulas ng paa natin. Kaya ko rin yun. Kaya lang, maganda na yung mag-aalala eh. Ano masasabi mo sa mga halaman dito? Ito yung natural talaga. Saka information niya, oh. Anong malaman lang gumagalaw kahit tao. Ganito rin sa Banahaw, kaya lang dumi na ng Banahaw eh. Yung sa kinabuhayan, sa Kuleo. Ganito yung Yung trail na information. dinaanan natin, alam mong walang pumupunta Walang trail sign eh. Wala nakakaabot. Wala ka makikitang apak ng paa eh. Sukal eh, no? Oo, kahit mga taga rito, wala masyado. Ganda nga eh. Namimiss ko yung mga ganito eh. Dito pa Yung lang mga maganda na, paano pa sa loob, di ba? Oo, mga explore climb, masarap talaga yung mga ganyan. Parang umikot lang tayo, ano? Oo. Ayun lang. Hindi ko na mabilang sa daliri ang mga eksenang nadulas ako. Kaya naman umaasa ako na masusulit ang aming pagod. Hindi, oo nga eh, nabasa nga ako eh. Pero mababa yung sabihin dati. Hindi ko kayo nabasa? Hindi ko na rin mabilang sa mga daliri ng kamay ko ang sapa at ilog na aming tinawid. Maganda up. Kaya. Kaya, Jay. Thank you. Matapos ang halos 2 oras, narating din namin ang aming pakay. Ito ang lagusan patungo sa loob ng kanilang bagong tuklas na kuweba, ngunit tila sinusubukan ng aming katatagan. Tinulong kami ni Kadjes
ang forest ranger ng DNR Senro. Sir, ito pong main entrance ay ito. Yan, yung medyo patay yung daan. Wala tayong masyadong akyatin. Kaya lang, ang naging problema natin, nag-uulan. Okay. So medyo merong dadaanan yan na medyo marami ng tubig. Ngayon may the option ito, yung option din natin, may entrance din doon. Kaya lang, medyo meron siyang matarik. Matarik, Siguro, estimate ko, mga 12 feet, yung medyo magtulubig. Pababa. So, it's either lumangoy tayo dito o tumawid tayo sa bangin. Pag doon, walang tubig. Walang tubig pero may bangin. Sa puntong ito, tila nawala na kami ng pag-asa. Hindi namin sigurado kung hanggang saan kami susugal. Yung main entrance ay ito. Yan, yung medyo patay yung daan. Ilang minuto ring nagdalawang isip ang aming grupo kung tutuloy pa kami o hindi. Umapaw kasi ang tubig sa bukana ng kuweba. Pero sa huli, nagpasya kaming ituloy na ang aming paglalakbay. Malambutin, mababasa rin gamit natin yung pag ganyan, Jay. Basa rin gamit natin. Hindi pwedeng camera rin. Mabuti na lang daw may isa pang pwedeng daanan sa gilid ng ilog, ngunit halos 90 degrees naman ang akitin. Ito, delikado ito mga ganito, Jay. Mas simplang kayo yung mga tagilid niyan. Pahirapan. Kailangan natin flashlight. Yung isang baba dyan, yun na yung main. Wow! Isang makipot na lagusan ang tumambad sa amin. Delikado. Titingnan niyo yung itaas. Patalikod Mas maganda talikod, Jay. Gawa naman, gawa ng yung pumulo nyo. Habang naghihintay kami na maayos ang lubid, napansin namin ang mga batong malatinik sa talas. Yan po ang talaktay. Yan. Ay, Ayun, bawal po kasi yan. Hindi na mabubuli yan kasi ano na yan. Pinutol na. Pero yung ibang pumasok dito pinutol. Opo, baka kumuha sila ng souvenir. Oo nga, ano. Ginagawa nila yung souvenir. Yung mga tatanga-tanga yun, eh. Ito yung pagka tumulo ng napakatagal na panahon, yan yung nabubuong di ba? Pwede inumin to. Malinis yan, Yan po yung Dahil sa bato. pagpumata, nagiging stalagmite. Stalagmite to, sa taas stalactite. Opo. Dahil wala pang pangalan ng kuwebang ito, binansagan muna itong Cathedral Cave. Sir, ito na po yung Cathedral Cave na tinatawag. Oo. Ito yung nabanggit ko kanina na option B natin. Option B yung access. Oo, yung access na tayo naglubid pababa. Talas ng bato, pababa. Kaya nga ang bilin ko sa inyo ay doble ingat tayo dahil talaga napatalas ng bato rito. Kung mapupunan nyo, itong tinatapakan natin, ito ay gawa ng flooding na mula doon sa headwater. At kung mapupunan mo dyan, may running water dyan. Nagmumula yan doon sa pinagmumula ng tubig dyan sa parting itaas. Kung mapupunan mo, yung tubig doon sa kapilang grupo, ito malinaw. So, maaaring yung pinagmumula ng tubig ay hindi lang iisa. Ang mga picture nito, kung makikita mo, yan, yung mga formation ng mga
stalactite. Parang similar siya dun sa sikat na underground river. No? Oo. May familiarity siya kasi may river din ilog na dumadaling doon sa loob ng kuweba. Okay. Itong mga ito, hindi pa nakikita ng maraming tao. Hindi pa. Bibihira pa nakakapasok dito. Pangilan-ngilan lang. Mangilan-ngilan lang kasi nga medyo tago itong kuweba. Noong isang taon pa raw nadiskubre ng Cavinti Explorers ang kuwebang ito. Ngunit dahil sa metikulosong proseso, mahigit isang taon ang lumipas bago ito nabisita ng mga taga-DNR upang suriin. Ito ang kuwebang inaasahan ng lokal na pamahalaan ng Cavinti na maglalagay sa kanila sa mapa. Kaya inatasan ng LGU ang DNR na pag-aralan ng kuwebang ito at iba pang mga kuweba sa paligid para pag-aralan kung maaaring gawing tourist destination. Itong katedral, ito yung bansag dito na katuringan nila, tawag nila dito sa cave nito dahil katedral, ibig sabihin malaki. Hindi pa matansya ni Nakajes kung gaano kalawak at kataas ang kuwebang ito. Sa darating na Setyembre pa kasi matatapos ang kanilang pag-aaral. Anong estimate, mga ilan ang lagusan? Ilan yung mga sanga? Ang estimate ng lagusan nito, mga ilan? 13. Ito mga bumabagsak na ito, mga boulders yan. Okay. Na sanhi siguro nung kabigatan at sanhi ng Siyempre, gravity. pag-ulan. Yung pag-ulan, yung tubig. Nakatake na siya dito. Oo, bumabagsak siya. Okay. Yan. Ito, ano ba ito? Kung ganitong information. Hindi pwede hawakan yan, di ba? Oo. Kung tawagin yan ay stalagmites. 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 Yung sa taas. Yun namang nasa itaas, yun ang tinatawag na stalactites. Ito yung... Sinusuri ding mabuti ng mga taga-DNR kung anong klasifikasyon nakapaloob ang bawat kuweba. Ano yung sinasabing class 1, class 2, class 3? May mga ganun bang ano? Ayon sa class na yung nagiging classification ng nag-a-assist na taga-DNR, yung class A, na i-preserve siya yung manatiling ganon, na hindi siya pwede sa papasukan ng mga tourist. Yun namang class B, yun yung pwede. May mga portion na pwede, meron din mga portion na hindi naman pwedeng papasukan ng tao. Isa rin daw sa mga dahilan kung bakit binansagan nila itong Cathedral Cave ay dahil sa mga batong ito. Yung nakala mo information na akala mo sa mga santo. Oo. Ito, may mga imahe. Oo. May imahe siya. Parang santo talaga yung gate. Oo, tatlo, no? Oo, may Ito isa, dalawa, tatlo, apat. family ata na santo. yun. Column na yun. Yan. Ayun, column na. Wag po niyong tatapakan. Doon. Dito po sa gilid, sa may lupa. Ito, wow. Ganda, oh. Yan yung... Parang sinadya, oh. bedrock. Tawag. Parang landscape, eh. May tawag kayo, parang curtain, may... Yung mga malalapad na ganyan. Parang nakaladlad na tela, eh, no? Parang ito, kung titingnan mo rin yan, palapad. Kasi yung mga maraming tusok-tusok na yan, yan yung bihirang makikita mo talaga sa mga kuweba, eh. Yun yung kakaiba na nakita Yun ko yung dito, eh. sinabi kong pagkakaiba ito, yung uniqueness niya. Ang dami niya kasing mga nakausli na matutulis. Yun nga yung mga stalactites na ang dami. Ang dami, halos parang hindi mauubos. Oo, halos tagtad na yung buong kanya, yung itaas niya. Yung maliliit na tulos, no? Yung stalactites, pag hindi ginalaw, ganito mangyayari. Oo, ganito mangyayari, ganyan kalaki. Oo. At maputi siya. Okay. Pag malinis yung tubig na pumapatak, maputi. Oo. So, dyan mo mababasingan, makakalkula kung gaano nakatagal to. Bago lumaki ng ganito, nabuo siya. Parang ngipin, no? Parang ipin. Bukod sa mga batong mukhang santo, isang atraksyon din sa Cathedral Cave ay ang falls. Sa aming paglabas, nagdesisyon kami na sa orihinal na lagusan na lumabas. Baka bumaba na raw kasi ang tubig sa ilog.
Pero nang malapit na kami sa lagusan, ito ang aming dinatnan. Malayo pa ba? Mukhang puno pa rin ng tubig ang dapat sana'y lalabasan namin. Anong karaniwang problema sa mga ganitong kuweba? Kailangan maging aware din yung mga visitor dun sa mga nandito, yung mga stalactites, stalagmites, na huwag nilang sirain. Tsaka yung paghahunting ng bats. Tapos meron pa dyan mga pasuway, vandalism, pagsusulat sa mga wall. Yun ang problema. At ang mga problemang kakarapin ng DNR at LGU sa hinaharap, tila naging maliit kumpara sa laki ng problema na nasa harapan namin ngayon. Kuya, yung bag ha? Delikado to. Habang lumalakad kami papalabas, tila palalim na ng palalim ang tubig sa lagusan. Igasan yung tubig sa'yo. Oo. Parang sisisip na ako dito ah. Alam mo bang kung walang tubig, ito hindi natin maabot. Mababa ito. Baka mag-hide tayo dito, patay tayo dito. Mamamatay talaga tayo dito. Ang lamig. Malayo pa ba? Yan na lang po. Malayo pa? Na lang. Mabulas mo yan dyan. Ang ginagawa natin pang exploration, pinapasok natin yung mga kuweba dahil meron tayong mission di ba? Mas malaking purpose Ano ba yung ginagawa ng Kabinti dito? Gawin siyang ecotourism. Ecotourism. Ibig sabihin, buksan sa publiko rin. Eventually. Pero nakakatakot buksan yung mga ganito. Baka masigla no? Hindi, may programa kami na maglalagay lang kami ng daan sa yung aming guest, doon lang sila daan. Napakaganda ng loob di ba? Baka Tsaka, masayang yan. Oo, tsaka dapat yung mga visitor dyan na papasok, magkaroon muna sila ng mga briefing, orientation. Para ma-aware sila kung ano yung mga hindi dapat at gawin doon sa loob. Di siyempre, may mga designated guide yung bawat tourist na papasok dyan. So yung guide maging stricto rin sa doon sa mga ginagabayan nila sa na bisita. Isa kami sa mga mapalad na nakasaksi ng milagro ng kalikasan. Ang mga katulad nito ang pinipilit alagaan at ipreserba ng mga katulad ni Nakadjes at 10 ng kanyang mga kasamahan. Ngunit dahil hindi na siya magiging lihim pa, ang kapalaran ng Cathedral Cave ay nasa kamay na ng tao. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.